Bumuga muna ng malamig na hangin si Jenna bago sumagot kay Angela na kaibigan niya sa tanungan nito. Sinipat niya ang kanyang orasan para i-check kung may oras pa para sa pag-usap nilang dalawa na magkaibigan. Baka kasi oras na ng trabaho ay nagdadaldalan pa sila. May 30 minutes pa naman sila para mag-usap na dalawa. Kung ako ang nasa posisyon mo ay ganoon din siguro ang mararamdaman ko Maiinis rin ako sa mommy ko kapag ganoon nga ang ginawa niya. Well, naintindihan naman kita kung bakit ka nagkakaganyan, Angela. Natural bilang isang anak na may pagmamahal at concern sa isang magulang ay nararamdaman mo talaga ang ganyan. Hindi maiiwasan yan, sagot nga ni Jenna kay Angela na mabilis naman na nasa kanya. Kung gusto mo na kausapin ang mommy mo tungkol diyan ay desisyon mo yan. And I think it's really important both of you to talk about it, T. Yun naman talaga ang gagawin ko, Kagabi ko pa nga siya gusto na makausap, pero hindi pwede. Gusto ko na kaming dalawa lang ang magkausap. Ayaw ko na marinig ni Edward ang tungkol sa pag-uusap namin na yon. Usapang mag-ina naman yon, diba? Tumango si Jenna sa kanya pagkasabi nito. You're right. Hindi dapat marinig ni Edward yon, kaya kailangan kayong dalawa lang ng mommy mo ang mag-usap tungkol sa bagay na yon. Good luck, Angela. Balitaan mo na lang ako kapag nakausap mo na ang mommy mo, sagot ni Jenna sa kanya. Tumango naman si Angela sa sinabing yon ng kaibigan niya bago nagawang magsalita sa kanya. Zero of course, yes. Babalitaan naman kita. Hindi pwedeng hindi. Baka nga ikaw pa ang mangulit sa akin tungkol doon, sabi ni Angela na nakangisi sa harap ng kaibigan niya. Hindi kasi ako minsan makapaghintay kaya nagagawa kong mangulit sa'yo. Giit pang sagot ni Jenna kay Angela na kaibigan niya, palagi ka namang ganyan na hindi makapaghintay Wala namang bago, Jenna, sabi pa ni Angela sa kaibigan niya na natatawa. Tumawa rin ito sa kanya. Maagang umuwi si Angela kinahapunan mula sa kanyang trabaho, kaya wala pa ang mommy niya nang makausap siya sa bahay nila. Tahimik na tahimik ang bahay nila pagkapasok niya sa loob. Hindi niya alam kung nandoon ba sa loob si Edward o umalis ito, ngunit nakaamoy siya ng napakabango na nagmumula sa kusina. Isa lang ang ibig sabihin kung kaya ay may naamoy siyang napakabango at napakasarap. Yun nga ay may 6 agluluto doon sa kusina. Hindi kaya nandoon na ang mommy niya? Hindi lang niya alam. Dahil gusto niyang malaman kung sino ang nasa kusina nila na nagluluto, kaya ay iniwan muna niya ang kanyang dalang handbag sa may couch at dali-daling tumungo sa kusina. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya si Edward na nakatalikod sa kanya. Nagluluto ito ngunit hindi niya alam kung ano ang niluluto nito. Nakatoplas ito. Kitang-kita na naman niya ang malalapad na likuran ni Edward at machong-macho na katawan nito. Napamura siya pagkakita niya. Hindi naman siya napansin ni Edward, kaya ang ginawa niya ay dalido na naman siyang umalis doon. Napakabilis na naman ang tibok ng puso niya dahil sa kanyang nasilayan. Napaupo siya sa couch kung saan doon niya nilagay ang kanyang kulay brown na handbag. Ang tanging laman ng isipan niya ay ang katawan ni Edward na hindi na naman maalis-alis sa isipan niya. Napamura na naman muli siya. Hindi niya inaasahan na nandoon pala si Edward sa kusina na nagluluto. Akala niya ay wala ito doon ngunit nandoon lang pala. Kung hindi siya nakaamoy ng mabango at masarap ay hindi siya tutungo doon sa kusina. Naisip pa niya na sa bagay wala namang ibang pupuntahan si Edward ngayon na wala na nga itong trabaho, kaya hindi naman ito lalabas sa bahay nila para pumunta sa kung saan-saan pa man yan. Ilang minuto muna ang lumipas bago siya tuluyan na umakyat sa hagdan para tumungo sa kwarto niya para magbihis. Hindi muna siya lumabas pagkatapos niya na magbihis sa kanyang kwarto. Doon muna siya nanatili sa loob ng mahigit 1 oras. Wala naman siyang gagawin sa baba. Nakasalubong ni Angela si Edward nang pababa na siya sa hagdan. Kukuha lang siya ng makakain na chips. Nakasuot na nga ng kulay puting sando si Edward, kung saan bakat na bakat pa rin ang katawan. Kita niya ang biceps nito. Nandyan ka na pala, Angela. Akala ko pa naman ay wala ka pa. Kanina ka pa ba dumating? Tanong ni Edward sa kanya. Kanina pa ako dumating. Saan ka pala galing? Sagot naman ni Angela kay Edward. Sa kusina, matipid na sagot ni Edward sa kanya. Tumango naman si Angela habang naalala kanina ang nakita niya. Ano pala ang ginawa mo sa kusina?
Tanong niya kay Edward kunwari ay wala siyang kaalam, alam na nagluto ito kanina. Edward licked his lips and said, "Nagluto lang ako." "Nagluto ka?" Tumango naman si Edward sa kanya at sumagot. "Nagluto ako." "Hindi mo ba naamoy kanina yung niluluto ko?" "Hindi," sinunggaling na sagot ni Angela kay Edward kahit naamoy naman niya yon. "Ano pala ang niluto mo kanina?" "Nagluto lang naman ako ng sinigang na baboy." "Gumawa rin ako ng lumpia," nakangising sagot ni Edward kay Angela bilang pagsabi dito ng kanyang niluto. "Talaga ba? Sinigang na baboy at lumpia ang niluto mo kanina?" Paniniguradong tanong ni Angela sa kanya. "Gusto mo na bang tikman ang niluto ko, ha? Magsabi ka lang dahil ipapatikim ko sa'yo ang niluto ko, Angela." "Gusto mo ba na matikman, ha?" Nakangising tanong ni Edward sa kanya kung gusto nga niya na tikman ang niluto niya kanina. "Huwag na muna, Edward. Mamaya na lang kapag kakain na tayo, okay?" "Marunong ka palang magluto lalo na ng lumpia," sagot ni Angela sa kanya. Edward gave her a quick nod and said, "Sir, of course. Ang dali lang naman magluto ng lumpia eh. Bakit ikaw marunong ka ba na magluto lalo na ng niluto ko?" Angela sighed deeply before she answers his questions. "Naman. Marunong ako, no? Akala mo ba ay hindi, ha? Diyan ka nagkakamali sa inaakala mo, Edward. Marunong naman ako. Hindi lang pagprito ng itlog at hotdog ang alam ko, no? Huwag kang ano diyan, okay," sagot ni Angela kay Edward na nakangiwi. Pinagduduhan siguro siya ni Edward na hindi marunong magluto. "Tinatanong lang naman kita kung marunong ka bang magluto, Angela. Gusto ko lang naman malaman eh." Walang masama doon, saad ni Edward sa kanya. "I know. Anyway, wala pa ba si Mommy? Hindi pa ba siya dumarating?" "Nakita mo na ba?" tanong ni Angela kay Edward bilang pang-iiba sa usapan nila. Tinatanong naman niya ito kung wala pa ba ang mommy niya o kaya ay dumating na ito sa bahay nila. Hindi muna kaagad na nagsalita si Edward. Ang ginawa niya ay bumuntong hininga muna siya at saka lang nagsalita kay Angela. "Wala pa. Wala pa ang mommy mo. Hindi pa siya dumarating eh. Hindi rin siya sumasagot sa tawag ko. Baka busy pa sa trabaho niya. Darating rin naman yon, huwag kang mag-alala." Malumanay na tugon ni Edward kay Angela na kaagad naman na ginawaran siya ng magalang na pagtango. "Ganoon ba? Thanks for answering my questions. Wala pa pala si Mommy. Akala ko ay nandito na siya, yon pala ay wala na," sabi ni Angela kay Edward na nakatitig lang sa mga mata niya. "Saan ka ba pupunta? Lalabas ka ba, ha?" tanong nito sa kanya. Hindi ako lalabas. Gabi na, eh." "Bakit pa ako lalabas na gabi na, di ba?" Saan ka pupunta?" usisa pa ni Edward sa kanya. "Gusto ko kumain ng chips kaya maghahanap ako sa baba kung may stocks pa doon," sagot ni Angela kay Edward. "Ah, okay. Gusto mo ba na samahan kita sa baba na maghanap ng chips na makakain?" Mabilis naman na nagsalita si Angela kay Edward para sagutin ang tanong nito kung gusto ba niya na samahan siya nito sa baba na maghanap ng chips na makakain. "Wag na, Edward. Galing ka na doon, di ba? Ako na lang ang baba. Wag mo na akong samahan. Mukhang patungo ka sa kwarto niyo ng mommy ko." "Am I right?" tanggi ni Angela kay Edward. Doon nga ako pupunta para mag-shower. Hindi pa kasi ako nagsa-shower." "Oh, CJ. Hindi na kita sasamahan dahil ayaw mo naman sabi nito sa kanya. "Imbis na samahan mo ako sa baba na maghanap ng chips na makakain, ay mag-shower ka na lang para kapag dumating na maya-maya ang mommy ko ay kakain na lang tayo. Mag-shower ka na muna, baba na ako." "Sa baba ko na lang hintayin si mommy," sabi pa ni Angela kay Edward. Sinunod na lang ni Edward ang sinasabi ni Angela sa kanya. Hindi na siya nagpumilit pa na samahan ito sa baba. Nagpaalam na muna siya na magsa-shower kay Angela. "Magsa-shower na muna ako para pagdating ng mommy mo ay kakain na lang tayo," sabi niya kay Angela na nakangisi. Ganoon rin naman ang ginawa ni Angela. Hindi naman pwedeng nakangisi si Edward tapos siya ay nakasimangot. "Take your time, Edward," sabi niya kay Edward. I know. Thanks. See you in a few minutes," sabi pa ni Edward kay Angela.
Nagawa pa niyang kindatan si Angela na ikinakunot ng noo nito. Bumaba na nga si Angela para maghanap ng chips na makakain habang hinihintay ang mommy niya. Wala siyang nahanap na chips doon dahil ubos na pala. Kailangan pa nilang mag-grocery sa darating na weekend kasama ang mommy niya. Kumuha na lang siya ng chocolate at yon na muna ang kakainin niya. Naabutan ni Dina ang anak niyang si Angela na kumakain ng chocolate habang nakaupo ito sa couch na may pinapanood na kung anong video sa cellphone. Pagkakita ni Angela sa mommy niya na kararating pa lang ay mabilis siyang tumayo para magbigay galang dito. Binitiwan muna niya ang hawak niyang cellphone sa may mesa. Ginabi ka po ng uwi ngayon, mommy. Mukhang marami kayong ginawa sa opisina niyo ngayong araw na to. Tama po ba ako? Sabi ni Angela sa mommy niya na nakatayo sa harap niya. Nagpakawala muna ito ng malalim na buntong hininga bago nagsalita sa kanya. Sinabi mo pa, Angela. Kaya ginabi na ako ng uwi dahil may tinapos pa kami sa opisina. Kung wala kaming tinapos na gawin ngayong araw na to ay kanina pa sana ako nakauwi. Nag-overtime na lang kami para matapos yon eh. Kanina ka pa ba dumating mula sa trabaho mo? Seryosong sagot ni Dina kay Angela na anak niya. Tinanong niya si Angela kung kanina pa ito dumating sa trabaho niya. Opo. Kanina pa po ako dumating, mommy. Ano po pala ang dala mong yan? Tanong ni Angela sa mommy niya na maihawak-hawak itong nasa supot na nakakasigurado siyang pagkain ang laman nito. Tumingin ang mommy niya sa hawak-hawak nitong iyon at saka nagsalita sa kanya. Pagkain to natin. Bago ako umuwi dito sa bahay ay nag-order na muna ako ng pagkain natin ngayong dinner. Alam ko kasi na hindi na ako makakapagluto pa ng dinner natin, kaya naisipan ko na order na lang para hindi na tayo mahirapan pa. Kakain na lang tayo pagka-uwi ko ngayon, paliwanag ni Dina kay Angela. Ah, ganoon po ba? May nilu. Kakain na lang tayo ngayon. Mabuti pa siguro ilagay mo na to doon sa mesa, sabi pa ni Dina kay Angela na napanguso sa kanya. Mommy, ano iyon? May sasabihin ka bang iba? Tanong ng mommy niya sa kanya. Angela gave her mom a quick nod and said, actually, may niluto na pong pagkain si Edward. Nagluto na po siya ng dinner natin kanina. Her mom's eyes got bigger as she said that. Kaagad naman itong nagsalita sa kanya matapos niyang sabihin yon. Ah, talaga ba, ha? Nagluto na siya ng dinner natin, paniniguradong tanong ng mommy niya sa kanya. Angela nods her head and replied, opo. Nagluto na po siya kanina ng dinner natin, kaya hindi ka na sana nag-order niyan, mommy. Hindi ko naman alam na nagluto na pala siya ng dinner natin eh. Wala namang problema yon kung may in-order pa rin akong pagkain natin. Hindi naman masasayang to, ano ba ang niluto niyang ulam natin, komento Dina sa anak niya na si Angela. Sinigang na baboy at lumpia po ang inaghanda ni ang dinner natin ngayon, mommy, anunsyo ni Angela sa mommy niya. Sinabi niya kung ano ang niluto ni Edward kanina na kakainin nila na dinner ngayon, oh, really? Leon ang niluto niya, namamanghang tanong pa ni Dina kay Angela. Opo. Leon po. Leon lang naman po ang niluto niya, malumanay na sagot ni Angela sa mommy niya nang umiti kaagad sa kanya. Enough na yon, Angela. I really want to taste it. Natikman mo na ba ang niluto niya? Sabi pa nito sa kanya. Hindi pa po, Hindi ko pa po natitikman. Mamaya po ay matitikman natin ang niluto niya. Malalaman natin kung masarap yon, saad pa ni Angela kay Dina na mommy niya. Yeah, you're right, hindi ko inaasahan na magluluto pala siya ngayon para sa dinner natin. I'm so happy to hear that from you, Angela. Nakakasigurado akong masarap ang niluto niya dahil alam ko na mula yon sa puso niya. Nakangising wika pa ni Dina sa anak niya. Kinikilig naman siya habang sinasabi niya. Napangiti lang sa kanya ang anak niya na si Angela na parabang naiinis na naman sa mommy niya. She gave her mom a fake smile. Anyway, where is he? I want to see him, tanong pa ni Dina kay Angela. Tinatanong niya kung nasaan si Edward na boyfriend niya. Nag-shower lang po siya, mommy. Sigurado po ako na tapos na iyon kasi kanina pa po kami nagkausap bago siya mag-shower, sagot ni Angela sa mommy niya. Talaga ba? Ah, okay. Tataas na muna ako sa taas para magbihis ng damit na pambahay. Dalhin mo na to sa kusina na in-order ko na pagkain. Kainin natin yung iba.
Kaunti lang naman ang in-order ko, ani Dina sa kanyang anak na si Angela. Kinuha na ni Angela ang pagkain na in-order ng mommy niya na dinner kakainin sana nila sa kanilang dinner, kaso nga lang ay may niluto na si Edward na pagkain nila sa kanilang dinner. Wala namang problema yon. Sabi pa ng mommy niya ay hindi naman raw masasayang yon. Kakain nila yung iba na in-order ng mommy niya. Kaunti lang naman raw ang in-order nitong pagkain nila. Umakyat na ng hagdan si Dina para tumungo sa kwarto niya at magbihis samantalang si Angela naman ay dumiretso na sa kusina dala-dala ang pagkain na in-order ng mommy niya. Inilagay na niya iyon sa lalagyan at inilagay sa mesa. Naglagay na rin siya ng mga kutsara, tinidor, plato at baso sa mesa. Inilagay na rin niya doon ang nilutong ulam nila ni Edward kanina na amoy pa lang ay natatakam na siya. Excited na siyang tumikim. Ayaw naman niyang tumikim na wala pa ang dalawa. Lang minuto pa ang lumipas bago bumaba ang dalawa para kumain sila ng dinner. Nakaupo na si Angela sa upuan na pinupwestuhan niya kapag kakain sila. Nagtama ang mga mata nilang dalawa, Edward, nang makalapit ito sa kanya, kasama ang mommy niya. Ninisyan naman muli siya ni Edward at ganoon rin ang ginawa niya. Napansin kaagad ni Angela na magkahawak kamay ang mommy niya at si Edward nang lumapit ito sa may mesa kaya napakunot noo siya. Normal lang naman na gawin iyon ng dalawa dahil sa magkasintahan nga ito, ngunit hindi malwasan na makaramdam siya ng inis na hindi niya malaman kung saan nanggagaling. Humugot siya ng malalim na buntong hininga at pilit ikinalma ang kanyang sarili sa kanyang nakikita. Natikman na nga nilang mag-ina ang luto ni Edward. Wala silang masabi. Masarap ang luto nito kaya puring-puri ni Dina ang boyfriend niya na si Edward. Tahimik lang si Angela habang pinapakinggan ang pagpuri ng mommy niya kay Edward. Napapangiwi na naman siya habang napapakinggan iyon niya. Maya-maya ay nakita na naman ni Angela na sinusubuan na naman ng mommy niya si Edward kaya muli na naman siyang nakaramdam na para bang nasusuka sa nakikita niyang iyon. Hindi na naman nagugustuhan ni Angela ang kanyang nakikita sa harap niya. May sisensi niya na hindi na naman siya magtatagal nito sa harap ng dalawa at tataas kaagad siya para tumungo sa kwarto niya kagaya ng ginawa niya nung isang gabi. Hindi naman na pinatagal ang dalawa ang ginagawa nilang yon, kaya hindi na nakita pa ni Angela ang mommy niya na sinusubuan si Edward na boyfriend niya nito, ngunit hindi pa rin maalis-alis ang inis na nararamdaman niya. Nanatiling tahimik lang siya habang pinapakinggan ang pag-uusap ng dalawa sa harap niya. Ang tahimik mo naman, Angela, biglang sabi ni Edward sa kanya, dahilan para mapaangat siya ng kanyang ulo at mapatingin dito. Ang mommy naman niya ang sumunod na nagsalita, nga Ang tahitahimik mo naman. Wala ka bang iniisip na iba? Angela took deep breath first before she speaks to them, especially to her mom. Wala lang po. Gusto ko lang na manahimik, at saka kayong dalawa lang naman ni Edward ang nag-uusap. Habang nag-uusap kayong dalawa ay abala naman ako sa pagkain ng dinner. Ang sarap kasi ng pagkain na niluto ni Edward. Wala akong masabi, palusot na sagot ni Angela sa mommy niya. Malinaw na malinaw kay Edward ang pagkakarinig sa sinabi ni Angela, lalo na ang tungkol sa niluto niya. Nagkatinginan sina Edward at Dina pagkatapos umiti naman sa kanya ang mommy niya pagkasabi niya. Pagkatapos nilang kumain ay naiwan doon sa kusina sina Angela at Edward. Tinulungan ni Edward si Angela sa paghugas ng mga pinggan na pinagkainan nila kanina. Ano ba ang ginawa mo kanina dito sa bahay buong maghapon, ha? Hindi ka ba nabobore dito? Mahinang tanong ni Angela kay Edward habang naghugas siya ng mga pinanggan at nasa tabi naman niya si Edward na bumuga muna ng malamig na hangin bago nagsalita sa kanya. Hindi naman ako na-bored kanina buong maghapon dito sa bahay niyo, sagot ni Edward sa kanya. Talaga lang ba, ha? Tumango naman ito sa kanya. Ano ang ginawa mo buong maghapon, ha? Hindi ka naman pala na-bored, ibig sabihin ay may ginawa ka kanina buong maghapon. Hindi ka ba lumabas ng bahay namin, ha? Tanong pa ni Angela sa gwapong si Edward na nasa tabi niya. Patuloy lang siya sa paghugas ng mga pinanggan na pinagkainan nila habang nakikipag-usap kay Edward. Nanood ako ng mga palabas sa telebisyon at natulog kinahapunan. Yun lang naman ang ginawa ko, Angela. Wala naman akong ibang ginawa buong maghapon at nang malapit na ang dumilim ay nagdesisyon na akong maghanda ng magiging dinner natin kaya nagluto na ako.
Nakakahiya naman kasi na wala akong gagawin, kwento ni Edward sa kanya. Ah, ganoon ba? Mabuti naman na naisipan mo na magluto kanina. Well, tama ka naman sa sinabi mo, Edward. Ang sarap ng buhay mo dito sa bahay namin. Panood-nood ka lang ng palabas sa telebisyon at pagtulog-tulog sa hapon. Sarap-sarap ng buhay mo. Sana lahat ay kagaya mo, Edward, sabi ni Angela kay Edward na napangiwi sa sinabi niyang iyon. Wala naman akong magagawa eh. Leon ang gusto ng mommy mo para sa akin. Ayaw naman niya akong pagpatrabauhin, kaya yun na lang ang magagawa ko habang nandito ako sa bahay niyo nakatira. Naunawaan mo naman siguro ako, Angela, seryosong sagot ni Edward kay Angela. She slowly nods her head and said, Yi, naunawaan naman kita sa sinasabi mo pero ang swerte mo. Sana all kagaya mo, Edward. Araw-araw naman na maagang gumising si Angela dahil may trabaho siya at ganoon rin ang mommy niya. Pagkalabas niya mula sa kanyang trabaho ay tumungo na siya sa kusina. Nandoon na ang mommy niya na nagluluto, binati kaagad niya ito ng good morning at binati rin naman nito siya pabalik. Tulungan na po kita sa pagluluto mo, mommy, sabi ni Angela sa mommy niya. Wag na, Angela. Wag mo na akong tulungan, okay? Salamat na lang sa tulong mo. Hintayin mo na lang ako na makatapos na magluto ng breakfast. Kanina pa ba umalis si Edward? Sagot ng mommy niya sa kanya. Tinatanong nito sa kanya kung kanina pa nakaalis si Edward. Wala naman siyang alam na aalis ito kaya napakunot noon niya. Bakit siya tatanungin ng mommy niya tungkol doon? Wala naman siyang alam at hindi naman niya nakita si Edward kung saan nga ito pupunta kaya umalis ito. Wala rin naman siyang nagawa sapagkat ayaw naman ng mommy niya na tumulong siya sa pagluluto nito ng breakfast niya. She let out a deep sigh and slowly opened her mouth to speak to her mom. Umalis po ba si Edward ngayong umaga? Tanungan niya sa mommy niya. Umalis na muna siya ngayong umaga. Hindi mo ba nakita siya kanina na umalis dito sa bahay natin? Sagot ni Dina sa kanya at tinanong pa siya nito kung hindi niya nakita si Edward na umalis kanina. She licked her lips first and then speaks, hindi po. Hindi ko po siya nakita kanina na umalis sa bahay natin, mommy. Saan po ba siya pupunta ngayon kaya siya umalis? Dina gasped and said, magja-jogging raw muna siya. Nagpaalam siya sa akin kagabi na magja-jogging raw siya ngayong umaga, kaya pinayagan ko naman siya. Abala na kasi ako sa pagluluto dito sa kusina, kaya hindi ko na nakita na umalis na siya. Ganoon po ba? Hindi ba siya nagpaalam sa'yo kanina na aalis na siya, mommy? Nakangusong tugon ni Angela sa mommy niya. Hindi eh. Baka nakalimutan na niya pero okay lang naman yon. Uuwi rin naman yon mamaya pagkatapos niyang mag-jogging. Tinatanong lang naman kita baka kasi nakita mo siya na umalis kanina, git pang sabi ni Dina sa anak niya na si Angela. Hindi po talaga, mommy. Hindi ko po talaga siya nakita eh. Sorry po, sabi ni Angela sa mommy niya na may kasamang paghingi ng sorry. Her mom smiled silently and said, huwag kang mag-sorry, okay? Wala ka namang kasalanan eh. Hindi mo naman pala nakita siya kanina na umalis kaya okay lang naman. Tinanguan na lang ni Angela ang mommy niya pagkatapos nitong magsalita sa harapan niya. Umiti naman siya kahit papaano dito. Mabuti pa siguro ay umupo ka muna, Angela. Tugon pa ng mommy niya sa kanya, kaya naman ay umupo muna siya sa upuan na nandoon habang pinagmamasdan niya ang mommy niya na nagluluto ng kanilang breakfast. Ayaw naman nitong tumulong siya kaya ay hahayaan na lang niya ito. Tahimik lang siya doon na nakaupo. Habang nakaupo siya ay naalala niya ang sinabi ni Edward sa kanya tungkol sa dahilan nito kung bakit hindi na ito nagtatrabaho ngayon. Naisipan ni Angela na kausapin ang mommy niya tungkol sa bagay na iyon tutal wala pa naman si Edward at hindi nito maririnig ang posibleng pag-usapan nilang dalawa ng mommy niya. Hindi na nga nagdalawang isip pa si Angela, kaya naman ay dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig para magsalita sa mommy niya. Mommy, may gusto lang sana akong pag-usapan nating dalawa ngayong umaga na to since tayong dalawa lang naman ang magkasama ngayon at walang ibang makakarinig ng pag-uusapan natin. Malumanay na pagkakasabi ni Angela sa mommy niya na mabilis pa sa 4:00 na humarap sa kanya pagkarinig ng sinabi niya dito. Ano iyon, Angela? Ano ang gusto mo na pag-usapan natin? Importante ba iyon, ha? Tanong ng mommy niya sa kanya na bahagyang nakangisi sa harap niya.
Angela slowly nods her head and said, "Yes po. Importante po yon, Mommy." Dina sighed first and speaks, "Kung importante nga yon ay sabihin mo na ngayon para malaman ko kung ano nga yon habang tayong dalawa lang ang nandito sa bahay. Wala pa naman si Edward. Sabi mo gusto mo na tayong dalawa lang, di ba?" "Opo. Gusto ko po na tayong dalawa lang," isabi pa ni Angela sa mommy niya. "Ah, okay. Sabihin mo na ngayon sa akin kung ano man yon," ani Dina sa kanya. Hindi na po ba talaga magtatrabaho si Edward? Tanong nga niya sa mommy niya na naging seryoso ang tingin sa kanya. Nawala ang ngiti nito sa kanyang labi. Napakunot noo pa nga ito matapos marinig ang tanong na iyon ng anak niya na si Angela. Hindi na siya magtatrabaho, wait lang ha. Yon ba ang gusto mo na pag-usapan nating dalawa ang tungkol bagay na yon, ha? Seryosong tanong ng mommy niya sa kanya. Angela nodded immediately. Opo. Yun nga po, mommy. Sinabi po kasi sa akin ni Edward noong isang gabi na hindi mo na raw siya pinapatrabaho. Kaya siya nag-resign sa trabaho niya dahil sinabihan mo siya na huwag na magtrabaho. Ang sabi mo pa raw sa kanya ay ikaw na ang bahala sa kanya na mag-provide ng lahat ng pangangailangan niya, basta huwag na siyang magtatrabaho, kaya nag-resign na lang siya. Tama po ba yun na mga sinabi niya sa akin, mommy? Malumanay na pagkakasabi ni Angela sa mommy niya na sunod-sunod na napabuntong, hininga sa harap niya. Mas lalong naging seryoso ang tingin nito sa kanya dahil sa sinabi niyang iyon. Natahimik silang dalawa pagkatapos. Hindi pa nagsasalita ang mommy niya sa kanya. Lang minuto muna ang lumipas bago nito nagawang magsalita sa kanya. Toto zero ang sinabi niyang iyon sa iyo. Sinabi pala niya sa iyo ang tungkol doon. Sabi pa ng mommy niya sa kanya. Opo, sinabi niya po sa akin ang tungkol doon. Akala nga niya ay sinabi mo iyon sa akin pero ang sabi ko sa kanya ay hindi eh. Hindi mo sinabi iyon sa akin, mommy. Bakit hindi mo po sinabi sa akin ang tungkol doon? Sa kanya ko pa po nalaman iyon. Naglilihim ka po ba sa akin, mommy? Pito seryoso ring sagot ni Angela sa mommy niya na napasinghap ng tanungin niya ito kung naglilihim ba ito sa kanya. Napataas ng kanyang kilay si Dina matapos siyang tanungin ng ganoon na klaseng tanong ng anak niya na si Angela. Hindi ako naglilihim sa iyo, Angela, sabi ng mommy niya sa kanya. Talaga po ba, mommy, bakit hindi mo kaagad sinabi yon sa akin? Anak mo po ako, dapat ako po ang unang makakaalam ng bahay na yon. Mismong nalaman ko po sa kanya. Naglilihim ka po sa akin, mommy. Don't deny it please. Wala ka naman po sigurong balak na ipaalam yon sa akin, di ba? Nakakasama lang naman ng loob, sagot ni Angela sa mommy niya. Mumiwi ang mommy niya sa sinabing yun niya. Natahimik ito matapos sabihin yon ng anak niya. May punto naman si Angela sa sinasabi niya sa mommy niya. Hindi lang yon ang maririnig ni Dina mula sa anak niya na si Angela. May isa pa tong sasabihin sa kanya na mas ikainit ng ulo niya. Dina cleared her throat and sighed deeply before she speaks to her daughter who is questioning her. Kita niya ang inis na nararamdaman ng anak niya na si Angela para sa kanya. Na-realize niya na tama naman ito ng sinasabi sa kanya. Kung naglilihim man nga ako sa'yo, ay wala ka ng karapatan pa doon, Angela. Hindi ka naman maapektuhan kung maglilihim pa ako, di ba? You have your own life. Malaki ka na. May trabaho ka na and you can live without me as your mother. I'm right. Aaminin ko na sa'yo, naglihim ako. It's a mistake, and I admit that in front of you, pero wala ka naman na pakialam tungkol sa paglilihim ko na yon sa'yo because it won't affect you. Inuulit ko muling sabihin iyon sa'yo, Angela, sabi ni Dina kay Angela na medyo nagagalit na sa kanya. May karapatan pa rin po akong malaman iyon dahil anak mo po ako. Yan po ang paninindigan at laban ko sa bagay na yan. Ang gusto ko lang po sana ay pinaalam mo naman sa akin ang tungkol sa bagay na yon, hindi yung malalaman ko pa mula kay Edward. Kung hindi pala siya nagsabi sa akin, ay hindi ko malalaman ang tungkol sa bagay na yon. Hindi ko po maintindihan ka kung bakit nagawa mo iyon na maglihim sa akin Isa pa sa hindi ko maintindihan ay ang tungkol sa pagdedesisyon mo na papag-resign si Edward sa trabaho niya. Bakit mo po gusto na mag-resign si Edward sa trabaho niya? Ang bata pa po niya at malakas pa para huwag na magtrabaho sa lagay niya na yan
Tapos sasabihin mo siya na ikaw na ang bahala sa lahat ng pangangailangan nito dahil you'll provide everything he needs. Magtatrabaho ka po para lang sa kanya. Ibig sabihin ay ikaw po ang bubuhay sa kanya dahil sa kagustuhan mo na yon na huwag na siyang papagtrabauhin. Tama po ba? Ang swerte naman po niya. Daig pa niya ang bilyonaryo sa lagay niya na yan. Ang mga bilyonaryo nga kahit bilyonaryo na ay nagtatrabaho pa rin. Napaka-espesyal naman po niya. Mom, sagutin mo po ang tanong ko na to sa'yo. Huwag ka pong magagalit dahil totoo naman ang mga sinasabi ko. There's something wrong with you that I couldn't explain. Bakit mo gustong huwag na siyang magtrabaho, Mommy? I want to know, Di. Mahal ko siya, Angela. Leon ang dahilan kung bakit ko nagawa yon na patitigilin na lang siya sa pagtatrabaho. Ako na ang bahala sa kanya sa lahat ng pangangailangan niya. Love to provide everything for him because love him. Lahat ay ibibigay ko sa kanya dahil sa mahal na mahal ko siya. Hindi mo naman siguro maiintindihan yon dahil hindi mo naman nararanasan ang ganoon na magmahal ng todo sa isang lalaki. Ako ang bubuhay sa kanya, Angela. Handa akong maghirap para lang sa kanya. Nagagalit ka ba sa akin dahil sa ginawa kong iyon? Paliwanag ng mommy niya sa kanya. Hindi nagugustuhan ni Angela ang paliwanag na iyon mommy niya na sinasabi nito sa kanya. Kaagad naman siyang nagsalita sa harap ng mommy niya na ang sama-sama ng tingin sa kanya. Yes, mommy. Nagagalit ako dahil sa ginawa mong iyon na sa tingin ko ay hindi tamang gawin. Pwede mo naman sana siyang patigilin sa ibang bagay na ginagawa niya pero ang patigilin siya sa pagtatrabaho niya kahit kaya pa niyang magtrabaho sa lagay niya dahil bata pa siya kagaya ko ay hindi katanggap-tanggap para sa akin dahil hindi tama. Ikaw na may edad na po ang magtatrabaho samantalang siya na mas bata pa sa'yo na kaya pang magtrabaho na doble ay magpapahinga na lang sa bahay at susuportahan na lang sa kahit anong gustuhin nito. Intindihin mo po ang sinasabi ko sa'yo. Ang pag-ibig po ay ganoon. Lahat ay gagawin mo para sa taong mahal mo, ngunit nag-isip naman po dapat kayo ng gagawin niyong hakbang. Hindi ibig sabihin ay mahal na mahal mo na siya ay gagawin mo ang lahat o ibibigay ang nais mong ibigay kahit hindi naman mapupwede dahil sobra-sobra na yon. Nag-isip naman po dapat kayo sa bawat desisyon na gagawin mo lalo na pagdating sa relasyon yung dalawa o sa kanya, mahabang protesta ni Angela sa mommy niya. Napatiimbagang ang mommy niya sa narinig nitong sinabi niya. Isa pa sa pagkakaintindi ng mommy niya sa mga sinabi niya ay sinisi niya ito sa desisyon niyang iyon. Sinisisi mo ba ako sa desisyon ko na yon, Angela? Sa tingin mo ba ay hindi ako nag-iisip, ha? Nag-isip ako. Sa tingin mo ba ay hindi ko pinag-isipan ang desisyon ko na yon, ha? Pinag-isipan ko yon, Angela. Leon ang hindi mo alam galit na tugon ng mommy niya sa kanya. Hindi po kita sinisisi, mommy. Hindi ko po gusto ang ginawa mong iyon, may dinasabi ni Angela sa mommy niya. Kung hindi mo man gusto ang nagawa kong desisyon, sinasabi ko sa iyo na wala ka namang magagawa pa. Tapos na yon, nangyari na, napapayag ko na si Edward. Gusto rin naman niya yon All you have to do is to accept that, Angela. Leon ang katotohanan na dapat mong tanggapin. Whether you like it or not, you can't change it, it's in my decision and you can't dictate me what should do kung sa iyo ay may mali ngunit sa akin ay wala. Mahal ko siya at ginagawa ko ang lahat para maging masaya siya sa piling ko. Sana talaga ay ma-in-love ka na para maranasan mo rin ang nararamdaman ko sa ngayon. Palibhasa hindi ka naman in love and you don't have any experiences about it, sorry na lang, Angela. Mommy mo ako at kailangan mo na lang sumunod sa akin, lalo na sa mga desisyon ko. Magalit ka sa akin kung pinabayaan kita. I raised you so well. Kailan may hindi kita pinabayaan kahit kailan kahit noong buhay pa ang daddy mo. I sacrificed a lot before para lang sa iyo dahil ganoon kita kamahal pero sana naman ngayon ay hayaan mo na ako sa bawat desisyon na gagawin ko. Huwag mo na akong pakialamanan, okay? Matanda na ako at alam ko ang ginagawa ko. Ito ang nagbibigay kaligayahan sa akin, kaya huwag mo na sana akong kokontrahin sa bawat desisyon ko na gagawin, lalo na sa relasyon naming dalawa ng boyfriend ko na si Edward. Mahabang sagot ni Dina kay Angela na nakikiusap na hayaan na lang siya nito sa bawat desisyon niya, lalo na sa relasyon nilang dalawa ni Edward na boyfriend nga niya. Hindi kita kinokontra, mommy.
Sinasabi ko lang naman ang lahat ng mga sinabi kong yon sa'yo, gusto kitang paalalahin ng mga bagay na baka nakakalimutan mo dahil sa tingin ko ay may mali eh. You have to understand me, okay, tugon pa din ni Angela sa mommy niya. As your daughter, concern lang naman ako para sa'yo, eh. Kung ako talaga ang masusunod ay hindi na dapat kita pinapatrabaho dahil gusto ko na ako naman ang sumukli sa lahat ng paghihirap niyo ni Daddy sa akin before habang lumalaki ako, pero hindi ganoon ang nangyayari eh, lalo na ngayon. You chose to work for someone na wala namang kasiguraduhan na makakasama mo ng matagal. He'll leave you for sure, Mom. And it feels like you're just wasting your time for nothing. Hindi na kumain ng breakfast si Angela, pumasok na siya sa trabaho. Galit siya sa mommy niya, galit rin naman ang mommy niya sa kanya dahil sa naging sagutan nilang yon. Hinintay ni Dina na dumating ang boyfriend niya na si Edward para sabay silang kumain ng breakfast. Nang dumating na nga ito ay saka lang sila kumain ng breakfast. Late na sa trabaho si Dina, ngunit okay lang raw basta masamahan niya ng maayos sa pagkain nila ng breakfast ang boyfriend niya. Nagtatanong si Edward sa kanya kung nasaan na si Angela at ang sagot naman niya ay purmasok na ito sa trabaho kanina. Nagkunwari siyang walang naging sagutan silang dalawa ng anak niya na si Angela. Ayaw naman niyang iparating o ipaalam yon kay Edward dahil baka kung ano pa ang isipin nito na nag-away silang dalawa ng anak niya dahil sa kanya. Mag-iisip si Edward niya na siya ang naging rason kaya nag-aaway ang dalawang mag-ina. Ayaw naman ni Dina na mag-isip ng ganoon ang boyfriend niya, kaya hindi niya sasabihin ang tungkol dito. Baka kung sabihin niya ito ay magdesisyon ito na umalis na lang sa bahay nila at isipin na siya ang punot dulo ng lahat ng hindi pagkakaunawaan ng mag-ina. Ang aga naman niyang pumasok ngayon, sabi ni Edward kay Dina nang ngumti sa kanya. Maagang umalis dahil may gagawin raw siya, sagot ni Dina dito. Tumango-tango naman si Edward na boyfriend niya pagkasabi niya. Ganoon ba? Kumain na ba siya ng breakfast bago umalis kanina? Tanong pa ni Edward kay Dina na medyo nag-alala para kay Angela dahil baka hindi pa ito kumakain ng breakfast. Humugot muna ng malalim na buntong hininga si Dina bago sinagot ang tanong na yon ng boyfriend niya. Kumain na siya, Edward. Huwag mo na siyang isipin pa, okay? Kumain na siya kanina bago umalis. Tami ang fama na kapag luto kaagad ako, sinunggaling na sagot ni Dina kay Edward na naniwala naman sa sinabi niyang iyon na kasinungalingan lamang. Upang hindi na mapunta kay Angela ang usapan nilang dalawa, ay iniba na lang ni Dina ang usapan nila ni Edward, kaya hindi na nila napag-usapan ito. Nakahinga siya ng maluwag matapos yon. Pinagpatuloy naman nila ang pagkain ng breakfast, samantalang si Angela naman ay doon na lang sa cafeteria kumain ng kanyang breakfast. Habang kumakain siya ay naalala niya ang sagutan nilang dalawa ng mommy niya. Tamang-tama pumunta doon ang kaibigan niya na si Jenna para bumili ng mainom na bottled water. Kaagad na nakita siya nito kaya nilapitan siya. Nagtataka ito sa kanya dahil sa cafeteria siya kumakain ng breakfast. Hindi naman ito kumakain ng breakfast sa cafeteria. Tinanong ni Jenna si Angela kung bakit sa cafeteria kumakain ng breakfast. Bakit ka dito kumakain ng breakfast sa cafeteria, ha? Himala, ha? Hindi ka naman kumakain dito, di ba? Pero bakit ka kumakain ng breakfast dito, ha? Hindi ba kayo nakapagluto ng breakfast kanina? Nagtatakang tanong ni Jenna kay Angela na kaibigan niya. Uminom muna ito ng tubig at seryosong tintigan siya sa kanyang mga mata. She could feel that there's something wrong happening to her friend Angela, and she really wants to know what is it all about. Umupo siya sa harap ng kaibigan niya. Dahan-dahan niyang ikinuwento ni Angela kay Jenna ang tungkol sa nangyari kanina. Alam naman ni Jenna na gusto talagang kausapin ni Angela na kaibigan niya ang mommy nito tungkol sa kagustuhan nga nito na huwag na si Edward magtrabaho na boyfriend nito. Hindi na si Jenna nagtaka pa matapos marinig ang sinabing iyon ng kaibigan niya. Kaya pala dito ka sa cafeteria kumakain ngayon ng breakfast, dahil sa naging pagtatalo niyo ng mommy mo kanina, sabi ni Jenna sa kanya sa malumanay na pananalita nito sa harap niya. Mariing tumango si Angela pagkasabi ng kaibigan niya sa kanya. Ayaw ko na kumain ngayon sa bahay. Iniwan ko si mommy doon na mag-isa. Galit ako sa kanya, galit rin siya sa akin. Galit kaming dalawa sa isa't isa.
Nagalit siya sa mga sinabi kong iyon, mahinang usal ni Angela kay Jenna. Wala ba doon si Edward? Nasaan ba ito kanina habang nagsasagutan kayong dalawa ng mommy mo? Wala ba siya doon, ha? Tanong pa ni Jenna sa kanya. Wala. Wala siya doon, saad pa niya. Nasaan ba siya kanina? Wala siya doon sa bahay kanina dahil nagja-jogging siya. Kaya ko naisipan na sabihin yon kay mommy dahil wala naman siya, Hindi niya maririnig yon, sagot ni Angela kay Jenna na napatango pagkasabi niya. Kaya pala. So ano na ang plano mo? Tanong sumunod ni Jenna sa kanya. Plano ko pito. Jenna nodded immediately and speaks, Zero. Ano ng plano mo, ha? Napanguso si Angela. Wala akong plano. Ano bang klaseng plano ang nais mong sabihin ko sa'yo, ha? Wala akong plano matapos yon. Nasabi ko na ang nais kong sabihin kay mommy. Bahala na siya. Bahala na siya na mag-isip-isip at sana ay mapagtanto niyang tama ang sinasabi ko sa kanya. Hindi ko na kailangan pa na ulitin yon sa kanya, seryosong sagot ni Angela sa kaibigan niya. Sasabibin mo ba yon kay Edward? Mahinang untag ni Jenna sa kanya. Ang alin ba, ha? Sabihin ang alin ba, ha? Tanong ni Angela sa kanya. Tinatanong ko lang sa iyo kung sasabihin mo kay Edward yung naging pagtatalo niyo kaninang dalawa ng mommy mo tungkol sa bagay na yon. Sasabihin mo ba iyon sa kanya, ha? Pang-ulit na tanong ni Jenna sa kaibigan niya na napahugot muli ng malalim na buntong hininga bago nagsalita sa kanya. Hindi. Hindi ko yon sasabihin sa kanya. Bakit ko naman iyon sa kanya sasabihin, ha? Ayaw ko nga na marinig niya ang pag-uusap o pagtatalo namin ng mommy ko tungkol sa kanya tapos sasabihin ko pa sa kanya. No way, Jenna. Hindi ko yun gagawin, okay? Klaradong-klarado ang pagkakasabi ko sa iyo na hindi ko sasabihin iyon sa kanya, paliwanag ni Angela kay Jenna. Tumango ito pagkasabi niya. Okay. Tinatanong lang naman kita kung sasabihin mo iyon sa kanya. Nawino na hindi mo naman pala sasabihin sa kanya, saad pa ng kaibigan niya na huminga ng malalim. CJ. Ubusin mo muna yung kinakain mo. Mamaya na lang ulit tayo mag-usap kapag may free time tayong dalawa. Pinagpatuloy naman ni Angela ang kanyang pagkain ng breakfast, habang ang kanyang kaibigan na si Jenna ay tahimik lang sa harap niya. Kinuha nito ang kanyang cellphone at yon muna ang kinalikot habang hinihintay siya na matapos sa pagkain ng breakfast. Nang makakain na si Angela ay umalis na sila sa cafeteria. Balik trabaho naman sila. Habang nagtatrabaho si Angela ay laman ng isipan niya ang nangyari kanina. Bago siya umuwi kinagabihan ay kumain na siya ng dinner, kasama ang kaibigan niya na si Jenna. Uwi siya sa bahay nila na busog na. Hindi na siya kakain doon. Sinadya ni Angela na umuwi sa bahay ay na gabi na kaya naman nang dumating siya ay tahimik na doon sa loob ng bahay nila. Sigurado siya na tapos na kurme ng dinner ang mommy niya at boyfriend nito na si Edward. Dahan-dahan naman siyang umakyat sa hagdan patungo sa taas kung nasaan ang kwarto niya. Nagbihis siya ng kanyang damit. Pagkabihis niya ay bumaba siya. Tumungo siya sa kusina para uminom ng malamig na tubig. May pagkain doon na para sa kanya. Hindi naman siya kakain pa ng dinner dahil kumain na siya. Busog na siya. Hindi naman siya nagtagal doon sa baba. Bumalik naman kaagad siya sa loob ng kwarto niya. Ayaw rin niyang makita si Edward, kaya pasalamat siya na hindi siya nakita nito. Kinaumagahan ay maagang umalis sa kanilang bahay si Angela. Hindi siya kumakain ng breakfast dahil sa labas na lang siya kakain. Ang plano niya ay kumain ng breakfast sa isang fast food chain at yun nga ang gagawin niya. Alam niya na nagluluto ng breakfast si Dina na mommy niya. Ayaw naman niyang makita ang mommy niya. Galit pa rin siya dito at ganoon rin ito sa kanya. Habang naglalakad siya palabas ng kanilang bahay, ay nakasalubong niya si Edward mula sa labas. Umiti ito sa kanya at kaagad na binati siya ng good morning. Binati rin naman niya ito ng good morning. Bumilis bigla ang tibok ng puso niya pagkakita sa gwapong mukha nito. Naparmura pa nga siya ng mahina, kaya hindi nito narinig ang pagmura niya. Ang aga mo naman na umalis ng bahay. Papasok ka na ba sa trabaho mo, ha? Tanong ni Edward sa kanya na mabilis naman niyang sinagot. Tumango pa nga siya sa harap nito. Papasok na ako sa trabaho.
Hindi mo na nakikita, ha? Nakabihis na ako pang trabaho. Bagong ligo ako, di ba? Saan pa ba ako posibleng pumunta? Wala namang iba kundi sa pinagtrabauhan ko na opisina. Rami miloso pong sagot ni Angela kay Edward na napatango, tango pagkasabi niya. Napangiwi pa nga ito. Alam ko naman yon, Angela. I'm just asking to you. Ang aga mo lang kasi na pumasok sa trabaho. Kumain ka na ba ng breakfast? Sagot ni Edward sa kanya. Tinatanong siya nito kung kumain na siya ng breakfast. Bumuga muna ng malamig na hangin si Angela bago sinagot ang katanungan na iyon ni Edward kung kumain na ba siya ng breakfast. Wala naman balak na magsinunggaling si Angela kay Edward kaya sasabihin niya ang totoo dito na hindi pa siya kumakain ng breakfast pero papasok na siya sa trabaho. Hindi pa. Hindi pa ako kumakain ng breakfast. Edward malumanay na anunsyo niya kay Edward na hindi pa siya kumakain ng breakfast. Nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang sinabing iyon ni Angela sa kanya na hindi pa ito kumakain ng breakfast pero papasok na siya sa trabaho. Ano? Hindi ka pa kumakain ng breakfast? Paniniguradong tanong pa niya kay Edward. Angela nods her head quickly and replied, Hindi pa ako kumakain ng breakfast. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo, okay? Ganoon ba? Hindi ka pa pala kumakain ng breakfast pero papasok ka na sa trabaho mo. Hindi ka ba nagugutom, ha? Baka kung mapaano ka niyan kung hindi ka kumain ng breakfast, Angela. Kung ako sa'yo ay kumain ka na muna ng breakfast bago ka pumasok. Malapit na sigurong maluto ng mommy mo ang niluluto niya na breakfast natin. Concern na sagot ni Edward kay Angela na ikinakunot naman ng noo nito. Kaagad naman na tumanggi si Angela sa sinabi niyang iyon. Huwag na, Edward. Papasok na ako sa opisina namin. Sa labas na lang ako kakain. Sa isang fast food chain ako kakain ng breakfast bago tumungo sa opisina namin. Malapit lang naman kasi ang fast food chain na yon sa opisina namin, sagot nga ni Angela kay Edward. Sigurado ka, ha? Tanong pa ni Edward sa kanya. Mabilis naman na tumango si Angela sa harap ni Edward at nagsalita. Kailangan ko nang umalis, Edward. Nagmamadali ako. Marami akong gagawin sa opisina kaya maaga akong aalis ngayon kahit hindi pa ako kumakain. Napapakamot na lang sa kanyang ulo si Edward dahil wala siyang magawa. Okay. Marami ka palang gagawin kaya ingat ka na lang sa pagmamaneho mo, Angela, mahinang tugon ni Edward kay Angela. I know. Thanks, Edward, saad naman ni Angela kay Edward. Mumiti siya kay Edward at mumiti rin ito sa kanya. Huwag mo ring kalilimutan ang kumain ng breakfast. Okay, paalala pa sa kanya ni Edward. 0-0. Hindi ko iyon kakalimutan, Edward. Relax lang, please, sabi pa ni Angela kay Edward. She could feel this concern towards her, kaya naman ay hindi niya maiwasan na hindi mapangiti. I have to go now, goodbye. Goodbye din sa'yo, Angela. Ingat. See you mamaya pag uwi mo, sabi pa ni Edward sa kanya. Hanggang makasakay si Angela sa kanyang kotse, ay hindi pa rin maalis ang ngiti niya sa kanyang labi. Hinintay muna ni Edward na makaalis ng tuluyan si Angela bago siya pumasok sa loob ng bahay. Nang makaalis na si Angela sakay ng kanyang minamanehong kotse, ay pumasok na siya sa loob ng bahay na may ngiti sa kanyang mga labi. Pumaan muna sa fast food chain si Angela para kumain ng breakfast. Habang kumakain siya ay naalala lang niya si Edward, lalo na ang pag-aalala nito para sa kanya. Napapangiti na naman tuloy siya habang kumakain. Wala siyang pakialam kung may makakita sa kanya na nakangiti kahit walang kasama o kausap. Masaya lang siya kahit magkagalit pa sila ng mommy niya. Masaya siya dahil yon kay Edward at wala nang iba pa. Pagkakain niya ng breakfast ay dali-dali na siyang lumabas sa fast food chain na iyon para tumungo sa opisina nila. Malapit lang naman ang opisina nila doon sa pinagkainan niya na fast food chain. Sakay pa rin siya ng kanyang kotse patungo doon. Kumusta kayo ng mommy mo? Bati na ba kayong dalawa, ha? Tanong ni Jenna sa kanya ng umagang iyon. Sabay silang dumating sa opisina ng kumpanya na pinagtatrabauhan nila na pangiwi si Angela sa tanong na iyon ng kaibigan niya. Humugot muna siya ng malalim na buntong, hininga at saka nagsalita dito. Hindi pa. Hindi pa kami bati ni Mommy, Jenna, mahinang usal ni Angela sa kaibigan niya.
Ah, ganoon ba? Paano kapag kumakain kayo lalo na kanina, ha? Kumain ka ba kasama siya? Usisa pa ni Jenna sa kanya. Hindi ako kumain ng breakfast sa bahay, sagot ni Angela kay Jenna. Talaga ba, ha? Hindi ako kumain sa bahay ng breakfast, sabi pa ni Angela sa kaibigan niya. Kung hindi ka kumain ng breakfast, saan ka kumain ng breakfast kanina, ha? Huwag mong sabihin na hindi ka pa kumakain ng breakfast, Angela, tanong pa ni Jenna sa kanya. Hindi ka naman pala kumain ng breakfast sa bahay niyo. Sa isang fast food chain ako kumain ng breakfast kanina. Ayaw ko pa makita ang mommy ko sa ngayon. Galit pa rin ako sa kanya. Sigurado ako na galit rin siya sa akin hanggang ngayon. Mabuti na hindi muna kaming dalawa magkaharap, ikwento ni Angela sa kaibigan niya na tumango-tango pagkasabi niya. Alam mo, umaasa pa rin ako na magkaayos kayo ng mommy mo soon. Hindi naman pwedeng hindi kayo magkaayos, di ba? Mommy mo siya at anak ka niya. Sana ay may mapagtanto siya sa mga sinabi mong iyon at ikaw rin naman, sagot ni Jenna kay Angela na kaibigan niya. Ha? Ano nang sinabi mo? May mapagtanto ako. Sa anong bagay naman, ha? Nakakunot ang noo na tanong ni Angela kay Jenna na kaibigan niya. Jenna sighed deeply and said, hindi ko masasagot yon. Maybe you're the only one who can answer that. May mapagtanto ka rin yan for sure. Angela rolled her eyes and said, alam mo, wala akong mapapagtanto sa ginawa kong yon. Mabuti pa ang mommy ko ay sigurado ako na mayroon at wala ako, okay? Wala akong mapapagtanto, Jenna. Buo ang desisyon ko na yon. Tama naman ang ginawa ko na yon na pagsabi sa kanya, Pinag-isipan ko naman yon ng ilang beses, hindi kagaya niya, Jenna. Hindi ni mommy pinag-iisipan ang bawat desisyon niya, lalo na pagdating sa relasyon nilang dalawa ni Edward. Ang tanging inisip niya lang ay ang pagmamahal niya dito at wala nang iba pa. Hindi siya nag-isip kung nararapat o hindi nagwin yon. Bumuntong hininga muli si Jenna bago nagsalita muli sa kanya. She looked at her eyes seriously. Bahala ka, Angela. Basta sinasabihan kita. Wala akong ibang mahihiling sa inyo ng mommy mo, kundi ang magkaayos kayo soon at peace of mind na rin. Gusto ko na hindi kayo masyadong nakakapag-isip ng maayos dahil sa naging pagsasagutan ayong dalawa. Magkaayos na dapat kayo. Huwag niyo na patagalin pa ang galit niyo sa isa't isa. Baka makahalata na niyan sa inyo si Edward. Magtanong pa ito sa inyo. Ano na lang ang sasabihin niyo sa kanya? Akala ko pa naman ay ayaw mo na malaman niya ang tungkol sa bagay na yon. Magsisinunggaling ba kayo sa kanya? Sabi pa ni Jenna sa kanya bilang paalala. Angela licked her lips and opened her mouth slowly to speak to her friend again. Hindi yon mahahalata ni Edward. Maingat naman ako sa bawat galaw at sinasabi ko, kampante na sagot ni Angela sa kaibigan niya. Ninisyan pa niya ang kanyang kaibigan na nakangiwi sa harap niya. Napakamot pa ito sa kanyang ulo at nagsalita, bahala ka na nga, basta sinasabihan kita, Angela. Bahala ka kung ano nang gagawin mo kapag nahalata kayo ni Edward. Hindi yon mangyayari You have to trust me, Jenna. Kung mahalata man niya kami ako na ang bahala na gumawa ng paraan na magpaliwanag o ano pa sa kanya, sabi pa ni Angela kay Jenna na tumango na lang sa harap niya. Bago umuwi si Angela sa bahay nila kinagabihan ay kumain na siya ng dinner mag-isa. Hindi niya kasama ang kaibigan niya na si Jenna dahil may family gathering na attendan ito. Siya lang mag-isa. Umuwi siya sa bahay nila natapos na kumain ang dalawa. Diretso kaagad siya sa loob ng kwarto niya para magbihis ng damit na pambahay. 9:00 na rin ng gabi. Hindi pa naman siya matutulog dahil hindi pa siya inaantok. Wala naman siyang ibang gagawin kundi ang kalikutin ang kanyang cellphone. Lumipas ang ilang araw ay hindi pa rin talaga nagkakaayos ang mag-ina na sina Angela at di na matapos ang pagtatalo nilang iyon noon ng isang araw. Mabuti ay hindi naman napapansin ni Edward na hindi sila nagkikibuan ng mommy niya. Ang palaging kinakausap ni Angela sa bahay nila ay si Edward. Kapag kasama niya si Edward ay parabang nawawala ang lahat ng mga alalahanin niya sa buhay. Kaya madalas na excited siyang umuwi palagi sa bahay nila dahil si Edward kaagad ang kanyang naabutan doon. Tuwing umaga pagkagising niya ay ang gwapong mukha kaagad nito ang kanyang nakikita hanggang sa pagtulog niya.
Madalas nawawala ang stress niya kapag nakikita si Edward. Nagiging kumpleto na kaagad ang buong araw niya kahit wala naman masyadong ganap eh. Kumain ka na ba, Angela? Tanong ni Edward sa kanya nang maabutan siya nito sa may sala. And sa taas na ang mommy niya. Hindi na sila makikita nito na nag-uusap sa baba unless bumaba ito ay saka sila makikita nito. Kumain na ako ng dinner kanina, malumanay na sagot ni Angela kay Edward. Talaga ba? Kumain ka na kanina ng dinner mo, ha, paniniguradong tanong pa ni Edward sa kanya. She quickly nods her head and said, Kumain na ako kanina pa, Edward. Saan ka pala kumain ng dinner, ha? Tanong pa ni Edward sa kanya. Sa labas. Sa isang restaurant ako kumain ng dinner. Bak mo ako tinanong kung saan ako kumain ng dinner kanina, Huth? Sagot ni Angela kay Edward. Sinabi niya dito kung saan siya kumain ng dinner kanina. Gusto ko lang naman malaman kung saan ka kumain ng dinner kanina, eh. Alam mo may napapansin ako sa'yo. Sabi ni Edward sa kanya. Kinabahan bigla si Angela matapos marinig niya iyon na sinabi ni Edward sa kanya na may napapansin ito sa kanya. Ano ang napapansin ito sa kanya? Napapansin na ba ni Edward na hindi sila nagkikibuan ng mommy niya? Umawang ang mga labi ni Angela sa harap ni Edward. Gayunpaman, hindi niya pinahalata na kinabahan siya. Humugot muna siya ng malalim na buntong hininga bago nagsalita kay Edward. Dahan-dahan naman niya na ibinuka ang kanyang mga labi para magsalita. Ano ang napapansin mo sa akin, Edward? Malumanay lang ang pagkakatanong ni Angela kay Edward. Nakatitig ito sa kanyang mga mata na para bang sinusuri siya. Napapansin ko kasi na palagi ka na lang kumakain ng sa breakfast at dinner sa labas. Bakit ba hindi ka na kumakain dito sa bahay niyo, ha? Nagsasawa ka na ba sa mga pagkain na kinakain mo dito sa bahay niyo? Tanong ni Edward sa kanya. Maliwanag na maliwanag sa kanya ang tanong na iyon ni Edward. She looked at his eyes and gave him a quick nod. Leon ba iyon, ha? Leon lang ba ang napapansin mo sa akin o din iba pa? May iba ka pa bang napapansin sa akin, Edward? Answer me honestly. Tanong rin ni Angela kay Edward kung may iba pa ba itong napapansin sa kanya. Wala naman, Angela. Leon lang naman, mabilis na sagot ni Edward sa kanya. Talaga ba? Wala naman, Leon lang naman ang napapansin ko at wala nang ang iba pa. May dapat pa ba akong mapansin na iba, Angela? Tugon ni Edward sa kanya dahilan upang mapangiwi siya. Wala naman. Leon lang yon, nakangiwing sagot nga niya kay Edward nang umiti sa kanya pagkasabi niya. Tumango naman nga ito pagkasabi niya. Nakahinga ng maluwag si Angela dahil yon lang ang napansin nito sa kanya. Akala pa naman niya ay napansin nito ang hindi nila pagkikibuan ng mommy niya. Leon pala ay hindi naman. Mabuti naman na hindi yon napansin ni Edward at ang hindi lang niya pagkain ng breakfast at dinner sa bahay nila ang napansin nito. Okay. Akala ko pa naman ay may iba pa akong hindi napapansin na kailangan ko na mapansin. Wala aman na pala Ulitin ko muli sa iyo ha, yon lang talaga ang napansin ko. Ngayon ay tatanungin muli kita, Angela. Bakit ba hindi ka kumakain ng breakfast at dinner dito sa bahay niyo? Ayaw man na ba ng mga pagkain na niluluto ng mommy Esero? Nagsasawa ka na ba? Muling tanong ni Edward kay Angela. Palagi kang maagang umalis ng bahay niyo at umuuwi ka naman gabi na. Nagpakawala muna ng malalim na buntong hininga si Angela at saka nagsalita kay Edward. Hinihintay nito ang isasagot niya sa tanong na tinanong sa kanya. Kaya napapansin mo na hindi na ako kumakain ng breakfast at dinner dito sa bahay ay dahil ano, ha? Ano ng rason, Angela pito tanong ni Edward sa kanya. Hindi na ito makapaghintay sa isasagot sa kanya ni Angela sa mga katanungan ganyang iyon. Dahil marami kasi akong ginagawa ngayon sa opisina, kaya talaga akong umalis ng bahay at hindi na ako nakakain ng breakfast dahil time-consuming pa yon Mata-traffic pa ako sa daan kaya ang ginawa ko ay sa labas na lang na malapit sa pinagtrabauhan ako kumakain ng breakfast. Dahil pagkatapos ko na kumain ay papasok na kaagad ako. Hindi ko na kailangan na bumiyahe at imaipit sa traffic. Alam mo naman siguro na malayong-malayo ang pinagtatrabauhan ko na kumpanya mula dito sa bahay, di ba? Kaya kailangan ko talagang maaga ngayon na tambak ang gawain sa opisina.
Hindi na rin ako nakakapag-dinner dito sa bahay dahil niyaya na akong kumain sa labas ng kaibigan ko na si Jenna. Palagi namin yon na ginagawa kaya hindi na ako kumakain ng dinner pag uwi ko. Busog na ako pag uwi ko dito sa bahay, sagot ni Angela kay Edward na hindi naman totoo. Kasinungalingan lamang iyon para may maidahilan siyang isagot kay Edward. Naniwala naman nga si Edward sa kasinungalingan niyang iyon. Wala siyang kaldeya-ideya na hindi naman totoo ang sinasabi ni Angela sa kanya. Hindi naman pwede sabihin ni Angela ang katotohanan sa kanya dahil hindi pwede. Mabubuko silang dalawa ng mommy niya sa naging pagtatalo nila. Edward gave her a quick nod and said, kaya pala ganoon. Now I know the reasons why you're not eating breakfast and dinner here in your house. Thanks for answering the questions. Angela, ngumiti si Edward sa kanya. Inisyan rin ni Angela ito. Wala na siyang kailangan na sabihin pa dito na paniwala na niya ito. You're always welcome, Edward, she said as she smiled at him. Tanghali na nang magising si Angela sumunod na araw. Araw ng Sabado kaya wala siyang pasok. Kahit anong oras siya gumising ay walang problema. Nag-unat-unat muna siya ng kanyang katawan pagkabangon niya. Inayos niya ang kanyang kama at tumungo sa banyo para magsipilyo at maghilamnos ng kanyang mukha. Matapos yon ay lumabas siya sa kanyang kwarto. Ang tahitahimik sa loob ng bahay nila at parabang walang tao maliban sa kanya. Tumungo siya sa sala at kusina ngunit wala doon ang mommy niya at si Edward. Pumunta rin siya sa labas ng bahay nila. Napansin niya sa may garahe na wala doon ang kotse ng mommy niya. Nagkaroon na siya ng ideya kung nasaan ito. Wala rin si Edward sa bahay nila. Wala rin ang mommy niya. Naisip niya na umalis ang dalawa na magkasama. Sigurado siya na nag-grocery ito. Ubos na kasi ang mga stocks nila sa pantry, kaya sigurado siya na nag-grocery ang mga to. Pumasok naman kaagad siya sa loob ng bahay nila matapos yon. Tumungo siya sa kusina. May pagkain doon na niuto ang mommy niya. Ang ginawa niya ay nagtimpla siya ng gatas at kumuha ng sliced bread para yon ang gawin niyang breakfast. Hindi muna siya kakain ng marami. Mamayang tanghali ay lalabas siya. Manood silang dalawa ng kaibigan niya na si Jenna ng pelikula sa sinihan, kaya kakain siya ng lunch ay sa labas at hindi sa bahay nila. Hindi nga si Angela nagkamali sa kanyang naiisip na sigurado siya na nag-grocery ang dalawa. Kitang-kita niya ang ilang karton na pinamili ng mommy niya sa grocery store. Si Edward ang nagbubuhat nito. Kinindatan naman siya ni Edward pagkakita sa kanya. Nagwawala na naman ang puso niya sa bilis ng pagtibok nito dahil sa ginagawang iyon ni Edward sa kanya. Pagkaligo ni Angela ay kaagad naman siyang nagbihis. Tumawag na sa kanya ang kaibigan niya na si Jenna. Tinatanong na siya nito kung nasaan na siya. On the way na ang kaibigan niya patungo sa mall kung saan sila magkikita. Sinabi naman niya sa kaibigan niya na kakatapos pa lang niya maligo at magbibihis pa lang siya. Hey! Where are you going? Tanong ni Edward sa kanya nang makita siya nitong papalabas sa bahay nila. Bihis na bihis siya. Huminto naman siya sa paglalakad at bahagyang humarap kay Edward na papalapit sa kanya. Mula paa hanggang ulo siyang tiningnan ni Edward at saka ngumiti ng napakatamis-tamis bago nagsalitang muli. Where are you going, Angela? Bihis na bihis ka ngayon, ha? May lakad ka ba? Tanong ni Edward sa kanya na mabilis naman niyang tinanguan. 0-0, may lakad ako. Bakit, dalawa gusto mo bang sumama, ha? Sagot ni Angela sa kanya na medyo nakataas ang kaliwang kilay. Umiwi si Edward pagkasabi niya. Hindi, no. Tinatanong lang naman kita kung saan ka pupunta. Sabi mo may lakad ka. Kaya naman ay gusto ko na malaman kung saan ka pupunta. Saan ka ba pupunta? Siguro may date kang kalaki. Tama ba ako? Nakangusong tugon ni Edward sa kanya. Of course not. Wala akong kadate na lalaki, Edward. Magkikita kami ng kaibigan ko na si Jenna ngayong araw ng Sabado. Siya ang kasama ko at wala nang iba pa. Baka isipin mo ay may kasama akong lalaki ay dyan ka nagkakamali. Manonood kami ng scene ng kaibigan ko, seryosong sagot ni Angela kay Edward. Talaga ba? Kailangan ko nang umalis dahil naghihintay na siya sa akin. Enough na siguro na malaman mo kung saan ako pupunta at bakit ako bihis na bihis ngayon na, wait lang piano. Hindi ka ba kakain ng lunch?
Matatapos na magluto ng lunch ang mommy mo? Hindi ka na ba sasabay sa amin, ha? Tanong pa ni Edward sa kanya. Napabuntong hininga tuloy si Angela sa tanong sa karya ni Edward kung hindi siya kakain ng lunch. She rolled her eyes and said, Edward, hindi na ako makakain ng lunch dito sa bahay dahil aalis na ako. Naghihintay na sa akin ang kaibigan ko na si Angela doon eh. Kailangan ko nang umalis, okay? Baka maipit pa ako sa traffic nito kung hindi pa ako aalis. Sana ay naiintindihan mo ang sinasabi ko sa'yo. Tumango-tango naman si Edward pagkasabi niya. Naiintindihan naman nito ang sinasabi niya, kaya hindi na siya nagsalita pa ng kung ano-ano tungkol dito. O, sige, tanging sagot ni Edward sa kanya. Ingat ka na lang sa pagmamaneho mo, Angela, salamat. Kailangan ko nang umalis, malumanay na sagot ni Angela kay Edward. Tuluyan na ngang lumabas si Angela sa bahay nila. Kaagad siyang pumasok sa loob ng kotse niya at pinsandar yon. Muling tumunog ang cellphone niya. Tumatawag na naman si Jenna na kaibigan niya. Sinagot naman kaagad niya ang tawag nito. Hells, where are you now? Malupit ka na ba? Tanong ni Jenna sa kanya sa kabilang niya. On the way pa lang ako, malayo-layo pa ako. Nandyan ka na ba sa mall? Malumanay na sagot ni Angela sa kanya. Nandito na riga ako, Angela, kararating ko lang, sabi pa ni Jenna sa kaibigan niya, hintayin mo lang ako Afia, okay. Mag-iso shortcut na lang ako ng DN dahil traffic na naman, sagot ni Angela sa kanya na napabuntong hininga pagkasabi niya. Maghihintay ako sa'yo dito. Nandito ako sa may second floor. Tawagan mo na lang ako kapag nandito ka na, okay, ani Jenna sa kanya. Yeah, of course. I'll call you later once get there, Angela said to her friend. Okay. See you in a bit. Yeah. See you there. After that, they both ended up their conversation on the phone. Pinagpatuloy ni Angela ang pagmamaneho ng kanyang sasakyan pagkatapos nilang mag-usap sa kabilang linya. Upang hindi siya maipit sa traffic sa daan ay doon siya dumaan sa alam niyang shortcut na daan patungo sa mall na pupuntahan niya. A few minutes later, she arrived safely there. Tinawag na muna niya ang kanyang kaibigan para sabihan ito na nakarating na siya sa mall. Magkikita na lang sila in a few minutes. Pataas na rin si Angela sa second floor kung saan hinihintay siya ng kaibigan niya na si Jenna. Oras na rin naman na para kumain ng lunch kaya ay kumain na muna silang dalawa. Pagkatapos ay bumili na sila ng tickets para manood ng movie. 1 o'clock in the afternoon ang start ng panoorin nilang pelikula. After watching that movie, they went to the department store. Tumingin-tingin silang dalawa kung may mabibili ba silang damit o ano pa. Nagkataon na sale kaya may mga nabili silang dalawa. Kakasahod lang naman nila noong isang araw kaya may mga pera pa silang dalawa. Nakakagutom mag-shopping sa totoo lang, Angela, wika ni Jenna kay Angela na kaibigan iya pagkalabas nila ng department store. Dala-dala nila ang pinamili nilang dalawa. 5 o'clock na ng hapon. Nagugutom na rin naman si Angela. Sumang-ayon naman kaagad siya sa sinabi ng kaibigan niya na nakakagutom nga ang mag-shopping. Sinabi mo pa yan, Jenna. Actually, hindi lang naman tayo mag-shopping Naglibot-libot pa kaya tayo after natin manood ng pelikula, di ba? Sabi nga ni Angela kay Jenna. Yeah, I know. Kumain muna tayo. Hindi pa naman tayo nagmerienda, di ba? Saad pa ni Jenna sa kaibigan niya. Angela nodded immediately and speaks, okay. Nagugutom na rin ako kanina pa. Busog pa si Angela nang umuwi siya sa bahay nila. Gabi na. Kumakain sa baba ang mommy niya at si Edward ng kanilang dinner. Hay naman siya napansin ng dalawa na dumating na. Bumaba si Angela sa kusina ng mga pasado 10:00 na ng gabi. Tahimik na doon sa baba. Wala na rin siyang naririnig na ingay mula sa kwarto ng mommy niya. Sigurado siya na natutulog na ang dalawa. May pagkain doon sa kusina. 1 linggo na siyang hindi kumakain sa bahay nila. Kumain naman siya ng kaunti, ngunit hindi kanin ang kinain niya, kundi pizza na nandoon. Bumalik naman kaagad siya pagkakain niya para matulog. Kinabukasan ay araw ng linggo. Maaga siyang gumising. Pagkagising niya ay tumungo kaagad siya sa may garden para magmuni-muni. Ang tahimik ng paligid.
May ilang puno doon kaya may naririnig siyang huni ng mga ibon. Maya-maya ay may nagsalita mula sa likuran niya. Alam na niya kung sino yon kahit hindi niya lingunin. Marinig lang ang boses ni Edward ay nagwawala na ang puso niya sa bilis ng pagtibok nito. Dahan-dahan naman siyang lumingon mula sa kanyang likuran. Nakangising nakaharap sa kanya si Edward. Umisi rin siya dito bilang ganti. Hindi naman pwedeng nakanguso siya habang ito ay nakangisi sa kanya. Binati kaagad siya ni Edward ng good morning at ganoon naman ang ginawa niya. Kanina ka pa ba nandito sa labas? Mahinang tanong ni Edward sa kanya. She let out a deep breath before she speaks to him. Hindi pa naman. Siguro mga 15 minutes pa lang naman ako nandito, sagot ni Angela sa kanya. Edward shook his head and smiled again. Napansin ni Angela na nakabihis si Edward. Mukhang may pupuntahan ito. Bakit ka pala nakabihis, ha? Tanong ni Angela sa kanya. Imbis na sagutin niya muna ang tanong nito ay igtanong rin ito sa kanya. Hindi ka ba sasama sa amin? Tanong ni Edward sa kanya. Umawang ang labi niya pagkatanong ni Edward sa kanya. Ha? Sumama saan, ha? Wait, bakit pala nakabihis ka? May pupuntahan ka ba? Muling tanong ni Angela sa kanya na medyo nagtataka kung bakit siya nakabihis. Ang aga pa naman para pumunta sa kung saan lalo na ay araw ng linggo. Magsirba ngayon, nakangising sagot ni Edward sa kanya. Ano? Magsimba ngayon, Zero. Tinatanong kita kung hindi ka sasama magsimba sa amin ng mommy mo. Magsisimba kami ngayon dahil araw ng linggo. May misa ngayon Hindi ka ba sasama sa amin, ha? Paliwanag ni Edward kay Angela. Tinanong niya muli ito kung sasama sa kanila na magsimba. Hindi. Hindi ako sasama sa inyo. Kayong dalawa magkasama, di ba? Bakit pa ako sasama, di ba? Ayaw ko naman sirain ang moment niyong dalawa ng mommy ko, kaya hindi ako sasama. Kaya pala nakabihis ka ay dahil magsisimba kayong dalawa ng mommy ko. Akala ko pa naman ay nakangusong tugon ni Angela sa gwapong si Edward. He nods his head and said, Hinahanap kita para tanungin ka kung sasama ka sa amin Nandito kita sa labas na tagpuan kaya nilapitan ka agad kita. Hindi ka ba sinabihan ng mommy mo? Hindi. Hindi siya nagsabi, sagot ni Angela na nakangiwi kay Edward. Paano naman siya sasabihan ng mommy niya na hindi naman sila nagkikibuan pa? Magkaaway pa rin silang dalawa ng mommy niya. Upang hindi na mapunta pa doon ang usapan nila ay sinabihan na lang niya si Edward na umalis na para umalis na ito sa harap niya. Oh, really? She nodded and said, Yes, so you have to leave now. Hindi ako sasama. Ingat na lang kayo sa daan. Thanks, Angela. But have a question, she cut him off. Oh, what? You have the question for me, ha? Nakangiwing usal niya. Yes. What is it? Mamaya na lang siguro tayo mag-usap baka umalis na kayo ng mommy ko, tugon ni Angela sa kanya. Hindi pa naman. Nagbihis pa siya sa kwarto niya. Madali lang naman to, May itatanong lang naman ako sa'yo at hindi naman kailangan na humaba pa yon na parang isang nobela, paliwanag ni Edward sa kanya. Angela gave him a quick nod and said, okay. Go ahead, I'll listen to your question, Edward. Maaga pa naman sa bagay. Sinabi na ba sa'yo ng mommy mo na aalis siya? Malumanay na tanong ni Edward sa kanya. Ano? Aalis siya? Tanong ni Angela kay Edward. Napalakas ang pagkakatanong niya kay Edward nang marinig niya na tanungin siya nito kung alam na nga niya na aalis ang mommy niya. Wala siyang alam na aalis ang mommy niya. Well, hindi naman bago yon para sa kanya na umaalis ang mommy niya, lalo na kapag related yon sa trabaho nito. Sigurado siya na aalis na naman ang mommy niya para may puntahan ito na may kinalaman sa trabaho niya. Naalala pa niya na hindi pala alam ni Edward na hindi sila maayos ng kanyang mommy kaya magtataka ito kapag nagsabi siya na hindi pa alam at umakto na para bang hindi sila nag-uusap ng mommy niya. Kailangan na magpanggap siya na alam niya iyon at umakto na maayos sila ng mommy niya. Kaya naman ay muli siyang nagsalita sa harap ni Edward at magkunwari na alam niya iyon. Alam ko yun ba na pag-alis niya? Mabilis na sabi niya na nagkukunwari na may alam kahit wala naman talaga.
Kailangan niyang gawin yon para walang mapansin ito na kakaiba sa kanya na magiging daan para malaman nito ang tunay na nangyayari sa kanilang dalawa ng mommy niya. Aalis siya papuntang Japan ngayong darating na Wednesday. 3 weeks siya doon, di ba? Pupunta siya doon para sa trabaho nila. It's related to their jobs, sabi ni Edward sa kanya. Panailang ang pagtango ni Angela habang sinasabi iyon ni Edward. Kahit papaano ay may alam na siya, kahit hindi pa niya iyon alam kanina. Hindi na iyon bago sa kanya na malaman iyon. Mabilis naman siyang nagsalita. Pupunta siya ng Japan. 3 weeks siya doon. Pabalik-balik naman siya sa Japan ganoon ba? Pabalik-balik siya sa Japan? Tanong ni Edward sa kanya na mabilis pa sa 4:00 na tinanguan niya. Nakakainggit naman ang mommy mo, sabi pa ni Edward sa kanya. Tanong ko lang sa iyo, madalas ba kayong mag-travel abroad ng mommy mo? Hindi naman. Mahigit 1 taon na siguro nang huli kaming nag-travel abroad, but it wasn't related in our jobs. It's a vacation trip, Edward, kwento ni Angela kay Edward na tinanguan naman siya kaagad. Sana all nakakapag-travel abroad. Ako kasi hanggang dito lang sa bansa natin, nainggit na sagot ni Edward kay Angela. Hindi naman yon importante Ang importante ay masaya ka sa pagta-travel mo kasama ang mga taong mahal mo kahit dito lang sa bansa natin. Walang masama doon, Edward. Pagkasabi niya tungkol sa pagpunta ng mommy ko muli sa Japan, ay nagkunwari naman akong sinabi niya iyon sa akin kahit hindi naman. Nagsinungaling lang ako kay Edward. Kapag sinabi ko kasi sa kanya na hindi ko alam ay baka malaman na niya na hindi talaga kami maayos ng mommy ko. Magaling naman ako sa pagkukunwari kaya ay nagawa ko at napaniwala ko siya. Naniwala naman nga siya Magaling ka naman talaga sa bagay na yan Mabuti hindi talaga napapansin ni Edward na hindi kayo nagkikibuan ng mommy mo hanggang ngayon saad pa ni Jenna sa kanya. Angela quickly nods her head and said, Salamat na hindi niya yon napapansin. Iba ang napapansin niya sa akin Ihahatid mo ba sa Wednesday ang mommy mo sa airport? Kailangan dapat na nandoon ka sa paghatid sa kanya. Hindi pwedeng hindi, di ba? Baka kung ano pa ang isipin ni Edward, kapag hindi ka sumama sa paghatid sa mommy mo, tanong ni Jenna sa kanya kung ihahatid ba niya ang mommy niya sa airport sa Wednesday. Angela shrugged her shoulders and slowly opened her mouth to speak to her friend who is waiting patiently for her answer. Layan ang hindi ko alam, Jenna. Hindi kami bati, di ba? Paano ko naman siya ihahatid sa Wednesday niyan? Mas lalo tuloy nalaman ni Edward na hindi kami okay ng mommy ko. Kailangan na gumawa ako ng paraan para hindi ako mapansin niya na hindi ko hinatid sa airport ang mommy ko. You have to help me. Ano ba ang pwedeng gawin ko, ha? Ayaw ko na sumama sa paghatid ng mommy ko sa airport na hindi kami okay. Don't want to fake my emotions in front of him, nakangusong sagot ni Angela kay Jenna. Alam mo mabuti pa siguro na na kayong dalawa ng mommy mo, Angela. Mukhang nahihirapan ka rin sa sitwasyon niyo ngayon Mag-ina naman kayo, hindi maganda na nag-aaway kayo sa panahon na kailangan niyo dapat ang isa't isa dahil lang sa lalaking yan. Hindi na saan dumating si Edward. Nagkakaganyan tuloy kayong dalawa ng mommy mo. Na lang kayo para matigil na ang lahat na to. Naintindihan mo ba ang sinasabi ko sa'yo, Angela? Seryosong sabi ni Jenna kay Angela bilang mungkahi dito. Para sa kanya ay mas mabuti pa na na lang ang mag-ina para matapos na ang kanilang hindi pagkakaunawaan o ano pa. Mag-ina naman silang dalawa at hindi maganda na nag-aaway sila. Nalulungkot rin siya habang sinasabi iyon kay Angela na kaibigan niya. Nahihirapan naman kasi ito at yon ang nakikita niya. Wala munang sagot si Angela pagkasabi niya. Paulit-ulit sa isipan niya ang sinabi nito. Gayunpaman ay sumasang-ayon naman siya sa sinasabi nito na hindi na sana dumating si Edward dahil nagkakaganoon silang dalawa na mag-ina nag-aaway sila na humantong pa sa hindi nila pagkikibyan. Magkagalit na tuloy silang dalawa sa isa't isa. Makaraan ang ilang minuto ay nagpakawala muna si Angela ng malalim na buntong hininga at saka muling nagsalita sa kaibigan niya na hinihintay lang siya na ibuka ang mga labi para magsalita. Maaaring tama ka sa sinabi mo na mabuti pa siguro na hindi na lang dumating si Edward para hindi na kami nagkaganito ni mommy, di ba? Kung wala rin naman siya ay wala naman kaming pagtatalunan ngayon na mauwi sa hindi namin pagkikibuan ng mahigit 1 linggo na.
Never naman kami naging ganito eh. Ngayon diyang talaga dahil sa pagdating ni Edward sa buhay namin, nakanguso muling sagot ni Angela kay Jenna na kaibigan niya. Na kasi kayo ng mommy mo para matapos na to, panira rin kasi ang lalaki na yan. Kulang na lang sirain na buong buhay nyo, sabi pa ni Jenna sa kaibigan niya na kaagad naman na napareact. Hoyt, grabe ka naman kay Edward. Mabait naman siya kahit papaano. Ngayon ngang hindi kami nagkikibuan ng mommy ko sa bahay, ay siya lang talaga ang nakakausap ko at wala nang iba. Kahit paano ay hindi mapapanis ang laway ko dahil may kausap naman ako kapag wala ako sa kwarto ko. Mabilis nang sagot ni Angela kay Jenna na kahit papaano ay pinagtatanggol niya ito. Mabait naman kasi si Edward. Wala siyang makita dito na masasabi niya na hindi maganda. Pinakikisamahan naman siya ng maayos nito, siya lang naman minsan ang may problema. Hindi pa ako handa na magkabati kaming dalawa ni mommy. Ayaw ko pa na magkabati kami sa panahon ngayon. Naiinis pa rin talaga ako, Sigurado rin ako na ganoon rin naman siya sa akin. I think ako ang pinaka-hate niyang tao sa mundong to sa panahon ngayon dahil sa nangyaring pagtatalo naming dalawa, sabi pa ni Angela kay Jenna. Bahala ka, Angela. Basta sinasabihan kita. It's your decision that matters in the end. Hindi ang mga sinasabi ko. As your friend, sinasabi ko lang naman ang pwedeng gawin mo na sa tingin mo ay nagpapahirap sa iyo sa sitwasyon ngayon. Yun lang naman, sabi ni Jenna sa kanya at tumango siya sa harapan nito. Ang masama lang talaga ay nakapag-travel ka naman nga abroad, ubos naman na pera mo pag uwi mo dito sa bansa, tapos yon pala pang ingit mo lang yon sa mga taong nakapaligid sa you, which isn't good to hear para lang may masabi sila na maganda towards you, pagliwanag ni Angela kay Edward. Totoo naman ang sinabi niya. Sumang-ayon naman si Edward pagkasabi niya. Well, I strongly agree with you, Angela. Tama naman ang sinabi mo na yon, sabi niya. Hindi naman kailangan na, hindi na natapos ni Edward ang sasabihin niya kay Angela dahil narinig na niya si Dina na tinatawag na ang pangalan niya. Ibig sabihin ay aalis na sila kaya tinatawag na siya nito. Aalis na kami, Angela. Tinatawag na ako ng mommy mo. Mag-go-up na lang tayo mamaya kapag may oras pa, sabi ni Edward sa kanya. Okay. Ingat kayo sa daan, sabi muli ni Angela kay Edward. Of course. Mag-iingat kaming dalawa ng mommy mo. Salamat muli, Angela, sabi ni Edward sa kanya. Naiwan si Angela sa bahay nila nang makaalis ang dalawa patungo sa simbahan para magsimba. Nanatili muna siya sa labas ng mahigit 30 minutes bago pumasok sa loob. Kumain na rin siya ng breakfast. Siya ang nagluto ng breakfast na kakainin niya. Kumain lang ng tinapay at kape ang mommy niya at si Edward kanina. Enough na yon para sa kanilang dalawa. Sigurado si Angela nakakain ang dalawa sa labas pagkatapos nilang attend ng misa. Baka nga hapon na umuwi ang dalawa dahil mamasyal muna ito. Habang kumakain si Angela ng kanyang niluto na breakfast, ay naalala niya ang sinabi ni Edward sa kanya na aalis pala sa darating na Wednesday ang mommy niya patungo sa Japan. Wala siyang kaalam-alam tungkol doon dahil hindi naman sila nag-uusap ng mommy niya. Magkaaway pa silang dalawa. Naisip niya na wala ang mommy niya sa loob ng 3 weeks, kaya silang dalawa lang ni Ward ang magkasama. Wala siyang alam kung ano ang mangyayari na silang dalawa lang ang magkasama sa bahay nila. Wala naman sigurong mababago. Papasok pa rin siya sa kanyang trabaho araw-araw samantalang si Edward naman ay maiiwan sa bahay nila. Hapon na nga umuwi ang mommy ni Angela at ang boyfriend nito na si Edward. Namasyal ang dalawa sa mall buong maghapon. Wala namang ginawa si Angela sa bahay nila kundi ang matulog maghapon. Hindi pa rin siya kumain ng dinner kasama ang mommy niya. Lumabas siya mag-isa at tanging si Edward lang ang nakakita sa kanyang lumabas. Tinanong siya nito kung saan siya pupunta at ang sagot naman niya dito ay may bibilhin lang siya sa labas. Hindi niya sinabi ang totoo na kakain lang siya sa labas. Babalik siya sa bahay nila kapag nakakain na ang dalawa. Napapansin naman ng mommy niya na si Dina ang pag-iwas niya dito simula ang araw na nagkasagutan silang dalawa. Nangangahulugan iyon na galit pa rin siya sa mommy niya. Hinayaan na lang siya ng mommy niya na si Dina. Galit pa rin naman siya kay Angela na anak niya sa mga sinabi nitong iyon sa kanya na ayaw niyang marinig. Tahimik na doon sa kanilang bahay nang dumating si Angela mula sa labas.
Wala na ring tao doon sa kusina. Sigurado siya na nasa taas na ang dalawa. Siguro ay nagpapahinga na ito lalo na ang mommy niya. Dahan naman siyang umakyat sa hagdan patungo sa kwarto niya. Nakahinga siya ng maluwag dahil hindi siya nakita ni Edward. Siguradong kapag nakita siya nito ay magtatanong na naman ito sa kanya. Kinabukasan ay sinabi niya sa kaibigan niya na si Jenna ang tungkol sa pagpunta ng mommy niya sa Japan sa darating na Wednesday. Kagaya nga niya ay hindi na nagtaka pa si Jenna nang malaman yun niya dahil palagi naman na lumalabas ng bansa ang mommy nito lalo na related yon sa trabaho nito. Paano mo nalaman na pupunta muli sa Japan ang mommy mo ngayong darating na Wednesday? Nagkabati na ba kayo, Angela? Tanong ni Jenna sa kanya. She licked her lips and sighed deeply before she speaks to her friend Jenna. Hindi. Hindi pa kami nagkabati ng mommy ko, nakangusong sagot ni Angela kay Jenna. Kung hindi pa kayo nagkabati ay paano mo nalaman na lilipad muli siya patungong Japan, ha? Sinabi ba sa iyo iyon ni Edward kaya mo nalaman? Ganoon ba yon, Angela? Tanong ni Jenna sa kanya. Angela nods her head quickly and replied. Ganoon nga, Jenna. Kay Edward ko nalaman kahapon. Kapag nakaalis na ang mommy mo sa Wednesday patungong Japan, ay kayong dalawa lang ni Edward ang maituan sa bahay niyo, di ba? Sabi pa ni Jenna sa kanya after a few minutes. Angela shook her head and said, of course. Kaming dalawa lang ang maiiwan sa bahay pag alis ni mommy patungong Japan. Hindi naman siya pwedeng sumama kay mommy patungong Japan kasi hindi naman siya kailangan doon. Hindi naman siya empleyado ng pinagtatrabauhan na kumpanya ni mommy, di ba dalawa know that? Wala naman siyang ginagawa sa bahay niyo araw-araw, sabi pa ni Jenna sa kanya. Wala naman talaga siyang ginagawa araw-araw sa bahay. Bihira lang naman siya magluto pero ngayon natutungo ng Japan ang mommy ko ay kailangan niya na magluto ng pagkain araw-araw, lalo na kapag nasa trabaho ako, di ba? Wala namang magbabago kahit wala ang mommy ko sa bahay. Papasok pa rin ako sa aking trabaho araw-araw, uuwi kinahapunan samantalang siya ay nasa bahay lang. He's free to do anything he wants. Ang sarap ng buhay niya araw-araw. Buhay prinsipe siya. Nakakainggit naman siya, di ba? Wala akong magagawa dahil yon ang gusto ng mommy ko. Ayaw ko na magsabi pa o magkomento tungkol dyan dahil baka humaba pa ang away namin yan. Bahala na siya, Jenna. Sinabi ko na sa kanya ang gusto kong sabihin at malinaw naman niyang narinig yon. Tulungan mo ako na hindi ako makapaghatid kay mommy sa airport sa Wednesday, mahabang paliwanag ni Angela sa kaibigan niya. Sinabi mo pa. Ang swerte-swerte talaga ng lalaking iyan. Buhay prinsipe sa bahay niyo samantalang kayo ay nagtatrabaho pa. Anyway, ano bang klaseng tulong ang kailangan mo, ha? Ani Jenna sa kanya. Kahit anong klaseng tulong na pwede ay tatanggapin ko, basta huwag lang ako na maghatid kay mommy. Dapat ay may idahilan na naman ako nakapanipaniwala lalo na kay Edward. Ayaw ko naman sabihin na kailangan kong maaga na pumasok sa trabaho dahil may gagawin akong importante na kailangan ko na tapusin dahil mag-iisip yon si Edward na palagi na lang akong ganoon. Baka kapag ganoon pa ang idahilan ko ay mas magtaka na siya at malaman na hindi kami maayos ng mommy ko. Kailangan na makaisip ako ng ibang paraan kaya tulungan mo ako, please, sabi pa ni Angela kay Jenna na napangiwi sa sinabi niyang iyon. Jenna didn't speak to her first. Nag-isip-isip muna siya ng posibleng maging tulong sa kaibigan niya na ayaw naman niyang bigyan. Kailangan niyang tulungan ito. Natahimik muna silang dalawa. Naghihintay lang si Angela sa sasabihin ng kaibigan niya. Umaasa siya na may maitutulong ito sa kanya. Hindi naman nga siya inigo ni Jenna dahil makalipas ang ilang minuto ay dahan-dahan itong ibinuka ang kanyang bibig para magsalita sa kanya. Sasabihin ni Jenna sa kanya kung ano ang naiisip niya. Bilang kaibigan mo ay hindi naman kita matitiis, Ayaw naman kitang bigyan kaya nag-isip ako ng pwedeng maitulong ko sa'yo, malumanay na pagkakasabi ni Jenna sa harap ng kaibigan niya na si Angela. Ano iyon, Jenna? Tanong nga niya kay Jenna na huminga muna ng malalim bago sumagot sa kanya. Naisip ko na para makaiwas ka sa paghatid sa mommy sa airport ngayong darating na Wednesday ay mabuti pa na huwag ka ba muna umuwi sa inyo bukas na Tuesday. Doon ka na lang umuwi sa amin.
Sabihin mo na lang kay Edward na hindi ka uwi bukas dahil may kailangan ka na tapusin sa opisina nyo. Hindi kailangan na umuwi sa bahay nyo dahil doon tayo matutulog sa opisina. Yun na lang ang sabihin mo kay Edward bukas. Hindi naman yon magtataka kung yun nga ang sabihin mo sa kanya dahil nangyayari naman talaga yon. Pag sinabi mo yon ay hindi na magtatanong pa ng kung ano-ano. Hindi ka makakasama sa paghatid sa mommy mo sa airport sa Wednesday. Yun na lang ang gawin mo, Angela. Maliwanag ba yun sa'yo, ha? Mungkahi ni Jenna sa kanya. Sinabi nito ang nararapat niyang gawin para makaiwas siya sa paghatid sa mommy niya sa airport sa darating na Wednesday. Naisip ni Angela na pwede naman na yun ang gawin niyang dahilan kay Edward. Bukas ay hindi na muna siya uwi sa bahay nila. Doon siya matutulog kina Jenna na kaibigan niya para makaiwas sa pagsama sa paghatid sa mommy niya sa airport. Magandang ideya naman yon at mukhang paniniwalaan naman muli ni Edward. Lang minuto na ang lumipas mula nang sabihin iyon sa kanya ng kaibigan niya na si Jenna, ay wala pa rin siyang sagot kahit mayroon naman na kaya nagsalita itong muli sa kanya. Tinatanong siya nito kung gusto ba niyang gawin iyon na naimungkahi niya na pwedeng gawin o sabihin niya bilang dahilan upang hindi siya makasama sa paghatid sa mommy niya sa airport sa darating na Wednesday. Gusto mo ba ang sinabi kong yun sa'yo, ha? Magandang ideya ba yon, Angela? Actually, yon lang talaga ang maisip ko, eh. Wala nang iba akong maisip na madali kundi yon lang. Sana ay nagustuhan mo yon. Makatotohanan naman yon, eh. Kahit sinong tao ang sabihan ng ganoon ay talagang mapapaniwala natin. Gusto mo ba yon, Angela? Tanong ni Jenna sa kanya. Angela nodded immediately and speaks. Gusto ko yon, Jenna. Liyan na lang ang gagawin at sasabihin ko kay Edward. Matutulog ako sa inyo bukas at yon ang sasabihin ko na dahilan kay Edward bukas na sinabi mo. Maniniwala naman yon sa akin. Wala tayong kailangan na problemahin pa. It's a good idea. Maraming salamat sa naisip mo na yon, Jenna. Maraming salamat talaga, masaya si Angela habang nagsasalita sa harap ni Jenna nang umiti pa sa kanya. You're always welcome, Angela. Kaibigan mo ako kaya ginagawa ko yon. Di ba sabi ko sa'yo na ayaw ko ikaw na bigin kaya hindi kita binigo? I gave you an option to do yun na lang ang gagawin mo. Doon ka na muna matutulog bukas sa amin, okay? Huwag mong kalimutan na magdala ng damit para may maisusuot ka, saad pa ni Jenna sa kanya. 0-0, hindi ko iyon kalilimutan, Jenna. Leon ang unang ipaghahanda ko mamaya sa bahay pag uwi ko. Maraming salamat talaga sa'yo, sabi ni Angela sa kaibigan niya. You're always welcome again, Angela, she said, smiling at her. Good luck tomorrow. Niyakap ni Angela ang kaibigan niya na si Jenna pagkasabi nito. Mahigpit na nagyakapan silang dalawa ng ilang segundo. Dahil kay Jenna ay alam na ni Angela ang gagawin niya para makaiwas sa pagsama sa paghahatid sa mommy niya sa airport sa Wednesday. Pagka-uwi ni Angela sa bahay nila ay kumuha kaagad siya ng damit na dadalhin niya bukas sa pagtulog sa kaibigan na si Jenna. Isang maliit na bag lang naman ang dadalhin niya kung saan nandoon sa loob ang ilang damit at uniform niya sa trabaho. Gusto niyang makausap si Edward kaya lumabas siya sa kwarto niya. Tumungo siya sa baba. Mabuti naman ay nandoon sa kusina si Edward. Naghuhugas ito ng mga pinggan na pinagkainan nilang dalawa ni Dina. Hindi muna nilapitan ni Angela si Edward. Hinintay muna niya itong matapos sa paghugas ng mga pinggan bago niya kinausap.